Magandang araw sa inyo. Another day, another video. Let me share you something na lang kapatid. Sa mga nagmamahal, sa mga merong asawa, a married man to a married woman. Let me remind you these things para mas maging matibay yung relasyon mo. Kung interesado ang malaman, just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo, para maibigay mo yung best self mo sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inyo. Unang paalala, yung lalaking mahal mo, yung husband mo, o yung hubby mo na gusto mong mapaasawa, makasama ng mahabang panahon, hindi yan bata. Hindi mo yan kapatid, hindi mo yan anak. We need respect. Speak to him with respect. At itama mo siya kung may pagkakamali siya ng maayos, ng malumanay na boses, ng maiintindihan mo. Again, hindi mo yan anak, hindi mo yan kapatid. Kaya speak to him with respect. Dahil yan yung bagay na nakakasira ngayon sa relasyon. Yung kawalan ng respeto, ng kababaihan sa mga lalaki. Ikalawa, wag mo siyang sisigawan, pag-agalitan, ipapahiya in public. May mga bagay kayo na problema, sitwasyon na kailangan ayusin. Hindi mo kailangan yan isigaw nang marami ang nakakakita at nakakarinig. Pwede niyo yan pag-usapan sa bahay, pag-uwi nyo, sa kwarto, pagdating nyo sa kwarto, upuan nyong dalawa para mas maintindihan nyo at ma-assess nyo at malaman nyo kung anong solusyon sa problema. Nang hindi sinisigaw, nang hindi ipinangangalandakan sa maraming tao. Again, respect and never ever argue with your husband in public. Ang lalaki, mas maiintindihan nila na mahal mo sila kapag nakikita at pinapakita mo talaga yung respeto mo sa kanila. It doesn't matter kung araw-araw, minuminuto, segundo mo silang sinasabihan ng mahal mo sila. Kasi it doesn't count kung dinidisrespect mo rin naman pala sila. Make sure kapatid na mas may paparamdam mo yung respeto na deserve niyang matangka para mas ma-feel niya na mahalaga siya. So, ika-apat, huwag mo siyang pangunahan sa mga bagay na ginagawa niya na. Halimbawa may task na ginagawa yung partner mo. Huwag mong paparinig o sasabihin sa kanya, mali ang ginagawa mo. Ganito dapat gawin mo. No, don't do it. Diba? Huwag mo nang gawin. Siguro para sa'yo, okay yan. Para sa'yo, you mean good. Pero mas maigi, mas maina, mas okay kung hayaan mo siyang tapusin muna yung ginagawa niya bago ka magbigay ng feedback at correction. Kasi kapatid, nasasaktan kami mga kalalakihan kapag parang may susupervise sa amin. Diba? Dito kami sa bahay namin At is kami dito sa pwesto na to, sa location na to, sa bahay na to. Diba? Kaya kung mararamdaman namin na sinusupervise yung bawat galaw namin dito, hindi kami magiging komportable. Hindi ko sinasabi na baguhin mo kagad yung pakikitungo mo sa bahay. Bibigyan lang kita ng option kasi gusto ko na magtagal yung relasyon na meron. Kasi laging it's up to us kung paano natin i-manage yung relasyon. Ikalima, make your man feel in charge. The more niyang nararamdaman na in charge siya sa buhay niyo mag-partner, the more siyang mas magiging open sa'yo. Ika-anim, yung pagsigaw-sigaw natin sa taong mahal natin ay hindi magiging reason para magbago siya. Bagkus, ito ay nagiging reason para lumayo siya sa'yo. Siguro meron kang mga valid na complaint, valid reason kung bakit kailangan mo siyang sigawan. Pero yung pagsigaw-sigaw natin, may kadalasan nagiging reason para matulak mo siya palayo sa relasyon mo. Tanging kapito, pag nakikita mo na pagod yung partner mo, yung lalaking mahal mo, pagod sa trabaho, pagod sa maghapon, pagod sa buhay, wag na wag kang mag-start ng fight with him. Imagine, napakaraming struggle na pinagdaanan niya maghapon. Tapos darating siya sa bahay na hindi niya mararamdaman na may taong yayakap sa kanya. Bagkus aawayin pa siya. Hindi kawalan yung pagiging kind, pagiging open, pagiging malambot natin sa tao mahal natin. Kung may mga problema kayo na kailangan pag-usapan, hindi sa punto na kakarating mo pa lang galing sa problema, kakalabas mo pa lang galing sa trabaho, kundi kung kailan siya masaya, doon nyo i-open yung needed yung pag-usapan para mas magiging open din siya at hindi masyadong naka-shield up sa magiging conversation. Yun yung mga tip at gusto kong i-share sa inyo as a married man to a married woman, as a kuya sa mga bago pa lang papasok sa relasyon. Ingat kayo dyan palagi. May God bless you. Peace. Whenever you're
spoken.